symbolic items na ito na sinusuot nila during special occasions. Pero kung sa cultural dancing, it's usually the white and blue. Cellphone. Sir. Pero yung pagsiyaw po ba nung may bilog yung ginagawa? Pwesto ko lang po yung hindi po ba basta-basta magpapasayaw mo pagpatok po yung ganun na kailangan ba na mayroong baboy na kakatayin bago ano? Kasi po yung experience ko po, yung nag-shoot po kami sa Rex Telsis. Pelikula po yun, yung Emir, yung nag-musical. Nagpatugtog po si Derek ng pasayaw siya ng ganun. Ang suggestion po sa amin na kailangan magkakaroon ng baboy sabay para kasi parang nagtatawag pero ng spirit. Opo, nung medyo kabataan namin, medyo matagal-tagal din yun. Pag nagpapatugtog kami ng just a rhythm, not the gongs, just a rhythm of the sound of the gongs, yung ginagamit namin yung tin cans na flat, yung sardinas, yung baka. Nagtutugtog kami sa gilid ng ilog. Pero doon sa taas ng ilog, may community doon, may reservation. Nung nagtutugtog kami na ganyan, nag-enjoy kami doon sa ilog. Biglang nagsipagdatingan yung mga bato. Binabato kami. Tapos nagsisigaw sila, huwag kayong magtutugtog ng ganyan yan. Kung magtutugtog kayo ng ganyan, pumunta kayo doon sa bahay ninyo at kayo ay nagkatawag po ng mga espiritu. Ganun po. So yun ang traditional concept po. Lalo na dito sa Benguet. The playing of the musical instruments, yung sinabi ko, that is sacred. You only do that during the ritual performances. Pero yun nga, nagbabago ang panahon, yung nasabi ko sa inyo kanina, na during a ritual, the first 10 dances, during that ritual, those are the sacred dances. Pagkatapos doon at naisayaw na yung mga traditional blankets, yun na yung sacred dance, tapos na siya. So pinapasa nila ngayon sa mga kabataan. So yun po, ang parang demarcation line between a sacred dance and a social dancing. Sa ngayon, mas linagyan nila ng maluwang-luwang na pagkakaintindi. Kasi kung gusto mong matuto ng traditional music na ganyan, you do it doon sa harapan ng simbahan. Meron siyang tinatawag ngayon na enculturation, na they are now adopting or accepting traditional music to accompany church activities. Pwede mong gawin yun. Or you do it in school as part of your IPED education, IPED curriculum. So we start teaching the young ones how to play the gongs without the fear of the anger of the elders. Kasi ngayon naiintindihan nila na kung ipagdadamot natin yung pagturo sa ating mga kabataan, sa ating mga magagandang tunog, sino ngayon ang tutugtog sa susunod na henerasyon? Kung tinutugtog nila yung gangsa na yan na hindi maganda ang pagkatugtog, sino ang may kasalanan? Kasalanan natin na mga matatanda kasi hindi natin itinuro yung tama doon sa mga kabataan. So yun po ang isang magandang bandoon sa at sinasabi nilang IPED education, na we should teach the young ones how to play properly the gongs. In Ifugao, we have come out with a provincial board resolution prohibiting the showing of an Ifugao dance without the proper music, the proper attire, and the proper accompaniments of the traditional Ifugao dance. In Kabayan, they have also come out with a municipal resolution. Pero ang ginagawa nila is to prohibit the showing or the performance of a Binjan dance outside of Kabayan. Eh sabi nila sa kanila, bakit nila papalabas sa labas? And that was a question that was asked to me during a workshop among young Kabayan constituents.
And ang comment ko sa kanila, bakit natin ipagbabawal ang pagpapalabas ng Binjan dance? Ang sinabi nila rason, kasi daw ina-adulterate nila. Parang binababoy nila o binabastardize nila yung tamang pagtugtog at saka pagsayaw ng Binjan. Isabi ko sa kanila, sino ang may kasalanan? Kung hindi natin tinuruan ng maganda, ng tamang sayaw, yung kabataan natin, at nagpapalabas sila ng hindi tama, hindi umno na sayaw doon sa Baguio, ang ating sisisihin, ang ating sarili. Dahil tayo po ay nagkulang. Hindi natin itinuro sa ating mga anak yung tamang pagtugtog. So yun po ang sinabi ko, and yung resolution nila sa Kabayan, it was held in abeyance. Para daw pag-aralan muna nila yung resolution na yan kung may validity. Bakit natin ipagbabawal yung mga anak natin na nandun sa Europe, nandun sa Amerika, na ipalabas yung magandang sayaw natin, na ang tinatatakutan natin, hindi maganda yung pinapalabas nila at hindi tama dahil kasalanan natin. So yun ang sabi ko sa kanila, and medyo naka-antig ata ng kaunting sa kanila yon. So yun po ay pinag-iisipan. So did I enlighten your query? So yun po ang tungkol sa mga dances natin. So yung sinasabi ko kanina, yung sa Binjan dance, na bawat kilos, mayroong ibig sabihin yan, it is associated to a prayer. So, yung movements, yung sinasabi natin na dimbaban, yung sinasabi po na dimbaban, yung kanang kamay na atas, dimbaban, tapos yung kaliwang kamay nakababa, and then yung knee nakabend. So habang naggagalaw ka, nagkikik ka na gano'n. Yan po ang dimbaban. Ang ibig sabihin po niyan, may kabunyan, look down upon your people. So yun, yung parang it's similar to an eagle looking for an enemy. Kasi that is the first version of the Binjan, which is an interpretation based on the war tradition. Yung sa pangalawang version naman, pag nagsasayaw ka ng ganyan, meron silang isang term sa ganito. So dimbaban yan. This is one of the first movements interpretation. Sa ngayon, binabago nila, iniedit nila yung mga terminologies ko. So maaaring hindi dimbaban. Pero yan ang movement niya. Yung sa pangalawang version ko, it is a prayer to Kabunyan. So when they perform the dance, me Kabunyan, look down upon your people, look down upon our plants, upon our harvest, upon our agricultural activities. So yun po, parang bantayan mo po, tingnan mo po, and bless your activities. Parang ganun po. And then yung susunod na moment po doon is salawasaw. Nakatakas po ang dalawang kamay. So habang yung movements yung kanang paa, nagkikik na gano'n. So yung kamay mo po, it's naka-stationary, pero parang gumagalaw siya kasi pag nag-bend ka na gano'n, bumababa po yan. That's salawasaw is, it's parang nagyayabang. I am a proud warrior. I'm a proud warrior. And I can beat my enemies ganun. Pag sunod noon, mula sa salawasaw, bababa ka, kinikiyan. Kinikiyan is a challenging movement. Pag ganun, I challenge you, you rise up, I challenge you. Parang ganun ang panon. Pero doon sa second version, yung kinikiyan na yan,
sabi, it's an invitation. May our plants grow robust. Yung sa lawasaw, pag nagaganyan yung halaman, may our rice be robust. Parang ganun. So pag yung kamay mo nagaganyan yan, sana yung halaman mo maging madaling tutubong, maging very robust yung pagtubo niya. So pag nagganun ka naman, rise up and grow fast. Tapos ang susunod doon, it's the inusyungan. Inusyungan sa first version, yung inusyungan po, nakaganyan yung kamay. Nakaganyan po yung kamay, pero hindi po nagaganyan. Nakaganyan yung kamay mo, that is a movement for protection. Protection yan. So, ang kwan po doon, yung warriors doon sa outer side, kasi pag nag-inusyungan ka, haharap ka sa center. Haharap ka sa likod ng isang babae, nakapayong yung kamay mo sa kanila. Yung babae nakapayong sa mga batang lalaki, yung batang lalaki nakapayong sa batang babae. Ang ibig sabihin nun, the warriors protect the women. The women protect the young boys. The young boys protect the young girls. So it's for protection. Inudian, tatalikod ka, you go back to your original position. So after you have protected your family, your community, it's now time to extend protection to members outside of your community. So yun ang ibig sabihin ko na. So pagkatapos, now after you have extended protection to your family, to your community, to your neighborhood, then the next movement is kinitangan. It's time for you to relax. So nagaganyan ka, it's a relaxation movement. Pagkatapos noon, ang susunod na movement doon is inabaya. Yung kamay mo nakaganon yung dalawang kamay. Habang naglalakad ka na gano'n, you now hold on your hands, because that's a war dance, a victory dance. You now hold on your hands the fruits of victory. Ganun siya. So, hawak mo na ganyan, nagaganyan ka. So, it's not down, it's not parang gan po, and not too close. Not too close po. Nakaganon po. Yung parang may hawak-hawak ka. You hold the fruits of victory. And dun sa susunod na moment is the pinagyusan. You now bend, put your hand like that, and it's now time to bring home the fruits of victory to your family, to your village. Like holding kaya bang bawin na siya. So these are the basic movements po. So pag tingnan mo yung mga movements na yan, magkakasunod yan. Maibig sabihin na yan. And usually, after you have done that portion, it's time to shout your uwag. Yung uwag po, uway, sabihin ko nun. Uway. Sa ngayon, linalagyan nila ng panibagong banyon. Uway, adivay. That is pattern from the Adibay Festival. Uway, adibay. Pero ang tunog noon is uway, uway. So, ang ibig sabihin nun is, may our prayers be heard, so be it. So yun po ang tungkol sa bintan dance natin. Doon naman sa second version, na second interpretation, ganun din po. Pag nakaganyan yung kamay mo, ito hawak-hawak mo na ang prutas ng iyong paghihirap, pagsisikap. Hawak-hawak mo na ang fruits ng iyong pananim. And pag nag-exit ka, before the exit, gano'n na. Actually, this is preparatory to the exit na. Palabas ka na. So you bring home the fruits of victory, or you bring home the fruits of your labor. So yun po ang tungkol sa pinggan. Yung nakagan tapos sa that's Ifugao. Ifugao po yan. Yan, tapos yung taong change movement ka. That's Ifugao. Ifugao po yan. So,
So yun po ang tungkol po sa ating sayaw. And sabi nila, itong Binjam dance, in terms of meaning, in terms of significance, of all the other dances in the Cordillera Folk, ito ang pinaka-meaningful. So in the other parts of the Cordillera, maraming movements, maraming formation, maraming bandong, pero wala pong inilalagay na interpretation kung bakit naging ganun ang formation. Ganun. Pero dito sa Binjam po, it's very meaningful and very significant. So yan po. At saka, ito, ini-explain namin sa inyo itong tungkol sa sayaw na ito para maintindihan ninyo. And then kung sinasayaw ninyo, para po ma-execute ninyo ang movements properly. Kasi minsan yung nagsasayaw, gano'n lang. And kung minsan,